Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. The Lord is faithful. So, purihin ang Panginoon. Binibigyan tayo ng kayamanan ng Lord ng mga experiences sa ating iglesia, mga kapatid. Kayamanan po yon na pwede nating mabalik-balikan at maging kalasag natin. Maging matibay na sandigan natin kapag tayo po ay dumaranas din hindi man kasing tinding problema kagaya ng mga nakikita natin sa ating mga kapatid. But the faithfulness of their lives na nai-encounter po natin at nakikita po natin ang pagiging tapat po nila sa kabila ng matinding mga dinaranas sa buhay, ay nagsisilbing ehemplo po natin. Hindi po madali, mga kapatid, ang dinaranas ng isang kapatid natin, isa nating pastor, Pastor Boyet. Yung hindi natin ma-imagine na araw-araw, the grueling experiences, pakikipaglaban, doon po sa sakit. Hindi po kasi ito trangkaso. Kami po ni Sister May na trangkaso ng 2 linggo. Pero napakahirap po ng trangkaso na yun. Kala namin mauutas kami, mamatay kami sa trangkaso na yun. But that is only 2 weeks. But the battle that our brother is facing, mga kapatid, is a battle maybe for a year or 2. Pero purihin ng Panginoon. He is sustaining, mga kapatid. Hindi lang yung health, pati yung emosyon, pati yung spiritual. God is sustaining him. Palakpakan po natin ang Panginoon. And naging klaro po ang admonition, ang panawagan ni Pastor Boyet. Hindi niya kailangan ng awa. Hindi niya kailangan ng awa. Ang kailangan niya ay pag-ibig, prayer, pag-unawa, kasi madalas di natin siya makakasama. Nandun siya sa Manila para dun sa immunotherapy. So, pangunawa na hindi natin siya makakasama palagi at alam natin ang absence niya ay hindi naman sinasadya. Kundi ang absence niya, mga kapatid, ay hindi niya itinakda. Ito ay pakikipaglaban niya sa sakit. Isa rin itong challenge sa atin, mga kapatid. Kung yung kapatid na may sakit ay takot na takot mag-absent sa Panginoon. Kapatid, kung meron tayong mga dahilan na hindi pasok sa kalooban ng Panginoon at tayo'y lumiliban sa ating mga sinabi ng Lord na wag nating pagpalibang mga pagtitipon, huwag niyong kalilimutan ang pagliban sa mga pagtitipon. Kapatid, it is the time na baguhin natin ang ating isipan. Because we know what is happening in our world today. Lagi natin yan, the current events, mga kapatid. So our God is admonishing us to be ready. Alam niyo ang kalamangan sa atin ni Pastor Boyet. Actually, lamang siya sa atin. Makakala natin, nakakalamang tayo sa atin. No. Ang kalamangan niya sa atin, mga kapatid, is he has all the time to meditate. Kasi wala na siyang ibang focus. Kasi nandun siya sa bahay, basa siya ng Biblia, nakapokus siya, hindi siya naglalamirda sa labas. What if, alam niyo ba yung nangyayari ngayon?
sa current events? The former president of Russia, mga kapatid, ay nagbigay ng provoking statement sa United States of America dahil si President Trump ay nagsabi na ceasefire na, itigil nyo na ang gera sa Russia at sa Ukraine. Sinabihan niya ang Russia. Or else, we will impose a much bigger sanctions economically o anumang mga pamamaraan para pigilan ng Amerika ang Russia sa pakikiligba sa Ukraine. But this former president, si Medvedev, former President Medvedev, na isa sa gabinete ni Russian President Vladimir Putin, ay nagbigay ng provoking statement kay Trump at sinabi niya, bakit? Sino kayo? Kayo lang ba ang may nuclear weapon? Sino kayo natatakot sa amin? And then, alam naman natin si President Donald Trump, hindi rin siya magpapabuli. Alam niyo yung sinagot na statement ni President Trump? Okay, ganun pala. I will deploy the 14 submarines na naglululan ng nuclear weapon. Nabalitaan niyo yun? 2 days ago? Maybe 2 days ago. So America is deploying their submarines na naglululan, ipinupwesto na para sa battle sa Russia. Yun ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Pinag-uusapan lang natin. Dineploy na nila ang mga submarines na naglululan ng nuclear warheads. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 24. And there will be wars and rumors of wars. Mga leader ng mga nation na mga bully, na hindi papayag na mabuli sila, na gusto nilang umiral sila. Parang mga bata, alam niyo nung mga bata kami, nung kami mga ganyan, at binubuyo kami sa away ng mas matatanda, hawakan mo nga yung kung talagang matapang ka. O kami naman mga bata, walang marinig sa, pero walang humahawak. Our world today, mga kapatid, ay nandun na sa baka magka-yabangan, baka magka-hiyaan ang mga leader at pumindot. We are one push button away right now, mga kapatid, sa nuclear war. At hindi ito malayo, mga kapatid, hindi ito malayo. Because we are awaiting of that great tribulation. Na nakasulat, baka ini-ignore natin yon. Baka habang nakikinig tayo, ang mga isipan natin ay lumulutang sa paghahanda, hindi sa pagharap sa Panginoon, kundi sa akala natin na meron pang future. What if wala ng future? What if? What if ang mga pag-iimpok natin, mga pinaghahandaan natin bukas, what if wala ng bukas? What if sa pagtulog natin mamaya ay nagkainitan at may pumindot na at hindi pumayag yung isa at nagpindutan na sa kanilang nuclear weapons at sumambulat na ang sandaigdigan, nasan ang pinaghandaan mo, kapatid? Saan mapupunta ang pinaghandaan mo? Dinisregard mo ang Panginoon, naghanda ka sa kung ano mang future mo. Bakit? Sino nagsabi sa iyo na meron pang future? Kung meron man. What we are preparing, my dear brethren, what we are preparing is the time that we will face our Creator. At ang pinaghahandaan natin, pagkaharap na natin siya,
Yung kinanta ni Pastor Boyd kanina, nakita ba niya tayong tapat? Habang nabubuhay tayo? Nakita ba tayong tapat ng ating manlilikha? At nagamit ba niya ang buhay na ito sa mga nakakakita sa atin na pwede palang maging tapat sa Panginoon? And may all who come behind us find us faithful. The rapture is the flight of the faithful. Ang kalamangan sa atin ni Pastor Boy at mga kapatid, although may battle siya physically, and although matagal ang battle niya physically, but one thing is sure. One thing is sure. Kasi lahat tayo nakakaranas ng sakit eh. Alam niyo mga kapatid, o alam nating lahat, na pag nagkakasakit tayo, nakapokus tayo, Lord. Di ba? Tama? At ang kalamangan ni Pastor Boyet is araw-araw nakapokus siya sa kanyang paghahanda sa pagharap niya sa Panginoon. Ikaw, although the battle of Pastor Boyet is physical, sa kanyang health, pero malayo siya sa atin pagdating sa spiritual. I know that. Yun kasing sinasabi ng banal na kasulatan eh. Sa bawat kirot, sa bawat sakit, nagbibigay ito ng pagkakataon para makipag-ugnayan ka sa Panginoon. Tama? At yun ang kalamangan niya. Tayo, nasan tayo? Nasa Netflix? Nasan tayo mga kapatid? Ang battle natin is our sinfulness, which I know for sure, doon lumalamang ngayon si Pastor Boyet. Maging sa akin. Maging sa akin na tumatayo ngayon dito. I know na mas ahead siya sa akin ngayon in terms of meditation. Kasi ito'y pang araw-araw niya, pang minu-minuto niya. Kasi wala siyang ibang gagawin kundi mag-meditate sa Panginoon. Tama? It is good that our message, mga kapatid, ay nauuwi na tayo doon sa sanctification. Isang malaking pagkakataon, mga kapatid, na ihanda tayo ng Panginoon paano ba tayo dapat mamuhay sa ating profession na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang daling sabihin, anak ako ng Diyos, ligtas ako, hinirang. Okay? Okay? If you will use one word to describe the difference between a genuine and an imitation, anong word ang gagamitin mo? Genuine and imitation. Ano yung genuine sa Tagalog? Ha? Genuine. Tunay. Yan. Tunay, genuine. Kung gagamit ka ng isang salita, word, na magdi-describe sa pagkakaiba or maghihiwalay sa isang genuine o tunay ay sa isang imitation. Imitation is, sa Tagalog ay huwad. Ano yun? Ano yung gagamitin mo? You may be thinking of so many words, but the one word that separates them is quality. Okay? Quality! Ang isang tunay, mga kapatid, bagamat yung imitation, pag tingin-tingin lang tayo, tingin-tingin lang, parang wala namang pinagkaiba. Yung sapatos na Jordan, minsan, pag hindi ka magaling sa, hindi ka sanay sa original at sa, pag tinignan mo, parang wala namang pagkakaiba. Iisa siya. Yung mga sa mga bag, sa mga relo, sa mga ganyan, wala namang pinagkaiba.
Iisa siya. But once na ginagamit mo na siya, lumalabas na ang quality. Okay? Quality. Sabi ng Bible, sa mga nagsasabing mananampalataya, merong genuine at merong imitation or ano yung isang ano? Fake. Genuine at fake. So magkakaalaman mga kapatid sa quality ng kanilang buhay because we are talking about, discussing about sanctification. Conformity with Christ. Conformity. Madali kasing sabihin, pare-pareho tayo nakikita. Nasaan yung mga Christians? Ayun! 100 sila, Christians! But, pag humaharap na tayo sa tunay na buhay, mga kapatid, anong quality ang pinapakita natin? Ano ang nakikita sa atin, mga kapatid? Are we really a genuine Christian or an imitation? We profess, but we never act out. So part of our sanctification, mga kapatid, ay makita natin ang ating sarili, mapatunayan natin sa ating sarili mismo. Kasi hindi mo naman manuloko ang sarili mo. Bagamat gustong-gusto mong lokohin ang sarili mo, pero hindi mo talaga maloko ang sarili mo. Alam mo kung sino ka. Alam mo ang quality mo. At kung genuine ka, meron akong sinulat na tatlong characteristic ng isang genuine. Ang una ay, you are valuable. You are precious. Ang genuine, iba ang halaga nun. Okay? Mahal ang genuine. Makakabili ka ng imitation, pero mura yon. Hindi mo masasanla yun. Kasi hindi siya mahalaga. Pero yung genuine, valuable siya. Mahalaga siya. Asset siya. Tama? Asset ang genuine. Pag nasa church ka, kapatid, nasa ministry ka, tingnan mo ang sarili mo. Are you an asset? May halaga ka ba sa ministry at sa kapurihan ng Diyos o wala? Magtatapatan tayo, mga kapatid. Gigisingin natin ang ating sarili, baka yung mamaya, pumindot na si Trump at hindi pumayag si Putin, nagpindutan na sila, bigla tayong boom! Wala na tayo. Mas gusto ko yon. Okay? Mas gusto ko yung kaysa tribulation. Kung biglang sumabog dito ang nuclear, ganun lang yun, in the blink of an eye, walang makakaramdam sa atin. Lahat tayo alikabok na ngayon. Yun yung yun yung nuclear. Alikabok lang tayo, wala, biglang may isang flash of light, zoop, and then wala na tayo lahat. Puro alikabok tayo lahat. Yun ang nuclear. Kung kasama tayo dun sa scope na kanyang babagsakan. Inihahanda tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong matakot sa nuclear. Matakot tayo pagdating ng biglang gumanon yung light. Yung pala, nuclear na yun. Wala tayong naramdaman. And then pagmulat ng mga mata mo, aba, eternity na! Buhay na walang hanggan na. Gigising tayong lahat. Mga kapatid, ang problema lang, saan ka? Sa kanan ka ba? O gumising ka sa kaliwa? Saan mo gustong gumising? Pag dilat ng mata mo, aba! Sino to? Si Satanas. Maghahanda tayo, mga kapatid. At sa paghahanda na yon,
lumalamang sa atin si Pastor Boyan. I'm telling you the truth, lumalamang siya sa atin. Kaya hindi natin siya dapat kaawaan. Amen ba, bro? Amen. You are valuable. You are precious. Mahalaga ka kung genuine ka. Ibig sabihin, kapatid, asset ka ng church. Asset ka ng gawain ng Panginoon. Asset ka ng kaluwalhatian ng Panginoon. Your life, mga kapatid, ay nagiging kaluwalhatian ng Panginoon. Tuwang-tuwa siya sa iyo. You are precious in His sight. Yun ang genuine. Ano pa? Ano pa ang karakteristik ng genuine? Ano pa ang pagkakakilanlan sa genuine, sa tunay? Matibay. Okay? Tama ba? Ang genuine matibay? Parehong sapatos, parehong Air Jordan. Ama, yung imitation, nakailang suot ka lang, sira na. Bakit? Kulang siya sa tibay. Pag genuine ka, kapatid, matibay ka! Saan ka matibay? Sa tukso at sa pagsubok. Amen? Kasi genuine ka. Hindi ka basta-basta madadali ng tukso at hindi ka basta-basta madadali, maigugupo ng pagsubok. Alam mo yon? Napapatunayan mo yun sa iyong sarili. Matibay ka. Because you are genuine. If you are an imitation, maya-maya lang pagpapalit mo na si Jesus Christ. Bakit? Marupok ka eh. I'm telling you the truth. Marupok ang imitation. Amen? Pero kung genuine ka, matibay ka. Young people, listen very carefully. Ano ba? Lastly, kapag genuine ka, kapatid, ikaw ay rare. Ano yung rare sa Tagalog? Bihira. Pambihira. Bihira. Madalang. Kaya mahal ang isang bagay, yung ginto. Kaya mahal siya dahil rare siya. Hindi maraming gano'n. Tingnan mo yung sarili mo. Kasi yung imitation, nagkalat yun. Tama? Nagkalat ang imitation, mumurahin siya, nagkalat siya. Maraming imitation kang makikita. But the genuine, mga kapatid, dahil mahal siya, mahalaga siya, valuable siya, dahil magandang pagkagawa niya, talagang binibigyan siya ng matinding panahon sa paggawa. Matagal siyang gawin, very rare and genuine. Anong tingin mo sa sarili mo? Kabilang ka ba sa marami? O nakikita mong sarili mo na rare ka? Madalang ang kagaya mo. Pakinggan niyo mabuti, mga kapatid. Pag-isipan niyo mabuti. Kasi pag humarap na tayo sa Panginoon, wala nang, Lord, pwede ba? I-rewind mo muna. Marami pa akong na-miss. Wala na. Wala nang pagkakataon. Pag humarap tayo sa Panginoon, wala nang rewind. So listen very carefully, my dear brethren. Pakinggan nating mabuti. Huwag nating pansinin yung mga, although kailangan nating makita kung anong nangyayari sa mundo natin ngayon, pero huwag yun ang magbigay ng takot sa atin. Totoo na maaaring magkaroon ng nuclear war, pero hindi yun ang kinakatakutan natin, mga kapatid. Kasi saglit lang yun kung talagang tatama sa atin. Ang katakutan mo, kapatid, ay ang kakaharapin mo
sa buhay na walang hanggan sapagkat hindi na yun matatapos at higit pa yun sa nuclear war. Kung masasadla ka sa apoy ng impyerno. But do not ignore the words of God. Do not ignore. Do not ignore the message. At huwag mong katakutan din kung ano yung mga news na yon. Maghanda ka. Kapatid. Kailangan makita natin ngayon pa lang ano ang halaga natin sa gawain ng Panginoon. Part of our sanctification, my dear brethren, is to know our giftings and to use that giftings continually in the ministry and for the glory of our God. Because if you consider yourself as a genuine Christian, genuine, kapatid, kung yan ang pinoprofess mo, sinasabi mo sa sarili mo, sinasabi mo gusto mo ipakita sa madlang people, kapatid, kailangan mong makita ang katuturan mo, kailangan mong makita ang parte mo, kailangan mong makita bakit ka nilagay ng Panginoon sa kanyang ubasan, sa kanyang gawain, sa kanyang iglesia, at ano ang magiging kaluwalhatian ng Panginoon habang ginagawa mo ang parte mo o ang giftings mo para sa ministry at para sa kapurihan ng ating Panginoon. Romans chapter 6, verses 15 to 23, tells us, my dear brethren, who we are. Ano tayo dapat, ano ang makikita sa atin bilang nagsasabi o nagpo-profess na tayo ay mga anak ng Diyos. Is sanctification really happening to us, my dear brethren? Nangyayari ba ito sa atin? At talaga bang nagtatagumpay tayo? Talaga bang nagiging makatuturan o mapanagumpay ang kapangyarihan ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin, ang kanyang grasya? Tunay bang nagaganap o nangyayari yung pinag-aralan natin last Sunday na sinabi sa Romans chapter 6 verse 14, for sin shall not be your master because you are not under the law but under grace. Totoo bang hindi ka na alipin ng kasalanan dahil hindi ka na nakapaloob sa kautusan at ngayon ay nakapaloob ka na sa grasya ng Diyos. Totoo ba itong nangyayari? Let us read Romans chapter 6, verses 15 to 23. Romans chapter 6, verses 15 to 23. Okay, babasahin ko na lang dito. Sundan niyo mga kapatid. Romans chapter 6, verses 15 to 23 says, what then? Shall we sin because we are not under law but under grace? By no means. Don't you know that when you offer yourselves to someone to obey him as slaves, you are slaves to the one whom you obey? Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God, that though you used to be slaves to sin, you wholeheartedly obeyed the form of teaching
to which you were entrusted. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Listen very carefully, mga kapatid. Ang sabi ng 18, you have been set free from sin. It is not you. Hindi ikaw yung, sabi ng 18, mga kapatid, hindi ikaw yung nagligtas sa sarili mo sa kamandag o sa kuko ng kaaway. Hindi ka nakahulagpos doon. Yun ang sabi ng 18. Ang sabi doon, iniligtas ka at pinalaya ka. Someone from the outside of you has done it. Hindi ikaw ang nagawa nun, kundi you have been set free from sin. May gumawa nun para sa iyo. Bakit lagi natin sinasabi yan? Ba't natin pinagdidiinan na hindi tayo, mga kapatid? Para maunawaan natin ang ibig sabihin ng grace. Okay, ng kabutihang loob ng Diyos. Kaya lagi natin pinagdidiinan, hindi ikaw, hindi ikaw, hindi ikaw. Ang Diyos, ang Diyos, ang Diyos. Para may makatotohanan ng pagpupuri natin. Para hindi dumating ang pagkakataon na ini-imagine natin na pinupuri kita ng Diyos, pinupuri kita Diyos, dahil ginawa ko to, ginawa ko yan. Hindi ganon ang pagpupuri. Pinupuri natin ang Diyos dahil ginawa niya ang lahat. Okay? Yun ang inawit kanina ni Brother Marlo. Yun yung unang words. For from Him, and through Him, and to Him are all things. Sa Kanya nang galing, Siya ang umiiran, at sa Kanya mauuwi ang lahat. Kaya ang dapat na maging resulta ng lahat, ano yung sumunod doon? To God be the glory. Okay? Even our being set free. Nakawala tayo sa kuko ng kaaway. Nakahulagpos tayo. Hindi dahil magaling tayong humulagpos. Hindi. Merong kapangyarihan na mas malakas kaysa sa kuko ng kaaway at tinanggal sa atin yun. Pinalaya tayo. We have been set free from sin. But the result is, nung pinakawalan ka na sa kuko ng kaaway, meron uling isang aalipin sa'yo, but this time, for your good. You have been set free from sin and have become slaves. But now, not a slave of sin, but slaves to righteousness. Okay? Lilinaw sa atin yan mamaya. Dati, alipin ka ng kasalanan. Hindi ka makahulagpos doon. Kahit na anong gawin mo, talagang alipin ka. Daig ka ng kasalanan. But now, sabi dito, nung tinanggal ka ng Lord sa pagkaalipin ng kasalanan, merong isang umaalipin sa'yo. At hindi ka rin makakahulagpos doon. Magkaintindihan tayo mga kapatid, hindi ka makakakawala sa pagkaalipin doon. But this time, it is for your good. Alipin ka ng katuwiran. Okay? 19, I put this in human terms because you are weak in your natural selves, just as you used to offer the parts of your body in slavery to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer them in slavery to righteousness, leading to holiness. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. Pinapaliwanag na dito. Nung alipin ka pa ng kasalanan, malaya ka sa control ng righteousness. Ibig sabihin nun, gusto mong bumait, pero di mo magawa. Okay? Nung alipin ka ng kasalanan, tandaan mo, wala ka na doon, alipin ka ngayon ng katuwiran. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nung panahon na alipin ka ng kasalanan,
Gusto mong magpakabait, gusto mong maging tama ang motibo mo, pero hindi mo kayang gawin. Bakit? Alipin ka ng kasalanan. Verse 21, what benefit did you reap at the time from the things you are now ashamed of? Those things result in death. Dahil doon, kaya nagbunga ito ng kamatayan ng iyong kaluluwa. 22, but now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Okay. Let us expose, mga kapatid ko, ano sinasabi ng verses na ito. In verse 15 to 18, it says, if we are no longer under the law, but under grace, are we now free to disregard the Ten Commandments and to do what we want to do? Yun ang tanong, mga kapatid, kasi maraming nagkakamali dito, mga kapatid. Maraming nagkakamali at marami rin ang nagtuturo na parang by grace ang kaligtasan natin eh. Hindi ito dahil sa gawa ko, hindi rin ako nagbayad nito. Ang grace na to, ang ibig sabihin, binayaran ng Lord ang kasalanan ko noon, ang kasalanan ko na mga gagawin ko ngayon, at ang kasalanan ko na gagawin ko bukas, habang nabubuhay ako, bayad na yan lahat eh. So, by grace tayo, sarap ng buhay ko ngayon. Kahit pa na magkasala ako, by grace naman pala. So, ibig sabihin, malaya na akong magkasala. Ang galing mag-isip ng tao, no? Ang gusto niya, makalaya siya na gawin kung ano ang gusto niyang gawin. Dahil by grace naman. Well, hindi ganun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ibig sabihin na sinabi ng banal na kasulatan na ang iyong kaligtasan ay dahil sa grasya ng Diyos. Hindi ibig sabihin na meron ka ng kalayaan na gumawa ng kasalanan. Are we now free to sin? The Bible answer with an exclamation point. Anong sabi ng Biblia? Pwede na ba tayo magkasala? Anong sabi niya? Nandiyan ba ang middle? Verse 15. Verse 15. Sabi diyan, shall we sin because we are not under law but under grace? The Bible answered with an exclamation point, with ang tawag doon, diniinan niya. Pwede na ba tayo magkasala? By no means. By no means. Yan ang sinabi. Under the grace of God, sin is not our master anymore. Okay? Dati, nung nasa kasalanan ka, ang master mo, yung kasalanan. Kapatid, linawin mo sa iyong isipan, hindi mo na master ang kasalanan. Hindi ka na alipin noon. Under grace, alipin ka na nino ni Kristo. At aalipinin ka ni Kristo sa pagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na hindi na linawin mo sa iyong isipan, alipin ka ni Kristo na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na hindi ka na magkasala.
Pero ang gusto mong marinig ay, oh, by grace. Binayaran na ng Lord lahat. May past, may present, may future. Aba, ibig palang sabihin, pwede kong tumikim. Bayad na naman pala eh. Pwede kong tumikim. Walang sinasabing gano'n ng Biblia, mga kapatid. Wala. Ang sinasabi ng Biblia, by no means. Ibig sabihin, no way! Hindi pwede! At maraming pastor, dahil tamad, kalkalin ng katotohanan, yun ang nasa isip. Magpipreach, kunwari alam ang katotohanan, tuturuan kunwari ang tao, pero pagtalikod ng tao, mangangalun niya. Sisiping sa hindi niya asawa. Anong tumatakbo sa isip? Ligtas naman ako. Yun ang tumatakbo sa isip. Dahil hindi siya pinalaya ng katotohanan. Dahil hindi niya alam ang katotohanan. So listen very carefully, my dear brethren. Listen very carefully. While we are still under the law, we receive no help from the law. Okay? To fully accomplish what God requires. Nung nasa pamamahala pa tayo ng kautusan, mga kapatid, wala tayong nakukuhang tulong mula sa law. Lilinawan tayo wala tayong nakukuhang tulong mula sa law. Wala siyang kapangyarihan na tulungan tayo para magawa natin ng buong buo kung ano yung hinihingi sa atin ng Diyos. But now that we are under the grace of God, listen very carefully, we receive all the help that we need. When we are under the law, we receive no help. But under the grace of God, we receive all the help we need. Anong kailangan natin na tinatanggap natin? All the help we need to accomplish His will. Listen very carefully. Kaya huwag mong gawing ruta, huwag mong yabangan ng sarili mo na ginagawa mong ruta, nakakasunod ako, kaya kong sumunod, alam ko ang law, ginagawa ko yan. Kapatid, hindi ganon ang motibo ng Diyos, kaya niya idinagdag o ibinigay ang law. Listen very carefully. While the law is truly righteous, truly holy, because it is the standard of holiness and righteousness of God, tandaan mo, ang law, walang kapangyarihan. Okay? Ano lang ang gagawin ng law? Kapatid, ang sabi ng Biblia, ang gagawin lang ng law ay ikulong ka. Kunyari mo may law, huwag kang papatay. Okay? Pumatay ka. Hinuli ka ngayon ng batas. Sabi ng batas, ang sentensya ng pagpatay ay habang buhay na pagkabilanggo. Yun lang ang kayang sabihin ng batas. Okay? Pwede bang mangyari, mga kapatid, na sinabi ng batas, huwag kang papatay sapagkat ang kabayaran ng pagpatay ay habang buhay na pagkakulong. Pagpunta mo sa presinto, pwede ka bang mag-apila?
Sana ano naman, 10 taon lang. Sana ano lang, 5 taon. Sasabihin ba ng law na, sige na nga, 5 taon lang. May ganun ba? Anong sasabihin lang ng law? Bawal pumatay. Kasalanan ang pumatay. Ang pagpatay ay magre-resulta ng habang buhay na pagkakulong. Babawasan ba ni law yun? Hindi. Ano lang gagawin niya? Sasabihin yung kasalanan mo at gagawin niya yung consequence ng ginawa mong kasalanan. Wala siyang kapangyarihan. Tandaan natin na tulungan ka na mabawasan ang iyong sentensya. Ganun ba yun, pastor? Hindi siguro ganun yun, pastor. Ang ginawa ng law, mga kapatid, ay sentensyahan ka at i-condemn ka. Yun ang motibo ng Diyos, bakit niya binigay ang law. O saan natin yan mababasa, pastor? Philippians chapter 2, verses Philippians chapter 2, Second Corinthians pala. 2 Corinthians chapter 2 ay chapter 3 verses 6 to 9. 2 Corinthians chapter 3 verses 6 to 9. Yan. Pakinggan natin mabuti ang sinasabi diyan, mga kapatid. Hindi si Pastor Doy ang nagsabi niya. Ang Biblia nagsabi niyan. Anong sinabi ng 2 Corinthians chapter 3 verses 6 to 9? Verse 6, He has made us competent as ministers of new covenant. Okay, mga kapatid, dalawang covenant ang pinag-uusapan dito. The Old Covenant and the New Covenant. The Old Testament and the New Testament. He has made us competent as ministers of a new covenant. Kapatid, listen very carefully. Minister ka daw ng ano? Anong covenant? Ng new covenant. Anong meron sa new covenant? Grace. Anong meron sa old covenant? Law. Okay? Magkakaliwan din naman tayo. Yun ang old covenant, law. Ang new covenant is grace. You are now under what covenant? The new covenant, which is the grace of God. Hindi ka na under ng old covenant, which is the law of God. So, He has made us competent as ministers of a new covenant. Not of the letter, but of the Spirit. So, dalawa na naman to. Hindi ka daw minister ng letter, minister ka ng Spirit. Ano yung letter? Ano yung letter? Lilinawin natin. Yung letter na sinasabi dito, yun yung law. Ano yung sumunod na sinabi? For the letter, lakasan niyo mga kapatid, for the letter, ano daw ginawa ng letter? Pumatay siya. Ano yung letter na pinag-uusapan? Oh, yun ba talaga yung letter? Yun ba talaga yung law? Baka naman assuming ka, Pastor Doy. Baka ina-assume mo lang na yung letter, yun ang law. Sa pagpatuloy nating basahin, for the letter kills, but the Spirit gives life. Verse 7. Now, if the ministry that brought, may ministry pala na nagdala ng kamatayan, but the ministry that brought, ano daw dinala ng ministry na yon? Anong ministry yon? Ministry ng ano? Which was engraved in letters on, ano yon? Ano yung nakasulat sa bato?
Ano daw yung ginawa nun? Sundan yung mabuti mga kapatid, kasi minister tayo hindi ng Old Covenant, minister tayo ng New Covenant. Ayon dyan sa binabasa natin. Now, if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, ibig sabihin, the Decalogue, the Ten Commandments, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses, because of this glory, fading though it was, ibig sabihin, pag sinabing fading, ano yung fading sa Tagalog? Nawawala. Napaparaw. Yung ministry daw ng Old Covenant, which is the law, ay nawawala. Napaparaw. Bakit ano kasi yung gagawin nun? Kaya mawawala. It kills. It condemns. And then 8, will the ministry of the Spirit be even more glorious? Now, verse 9. If the ministry that what? Ano daw ginawa ng law? Hindi naman ako nagsasabi niyan. Ang Biblia. Ang ginawa ng law, ng ministry na yun, it condemns. It condemns men, is glorious. How much more glorious is the ministry that brings righteousness. So malinaw mga kapatid, ito yung pinag-uusapan natin na ang law, huwag niyong ipagkakamali ito, maging bukas ang inyong isipan, masama ba ang law? Hindi masama ang law. The law of God is the very standard. Kung gusto mo maintindihan yung holiness and righteousness, ang nagsasabi ng standard na yun ay ang law. Kaya hindi masama ang law. Hindi masama ang law. But the law, the standard of God, yun din ang nagpaunawa sa iyo, kapatid, na ikaw ay makasalanan at hindi ka makakaabot sa standard ng Panginoon. Nagkakaintindihan? Okay. At hindi mo siya pwedeng gamitin para mag-gain mo ang favor ng Lord. Hindi mo pwedeng isipin. Meron na palang standard eh. Nandiyan na palang law. Okay, sige, susundin ko yan. Kaya ko yan. Tignan lang natin. Kaya ko yan. 10 utos ng Diyos. Thou shalt have no other God beside me. Wala akong ibang Diyos. Coach? Talaga? Wala kang ibang Diyos? Ba't wala ka sa mga pagtitipon? Thou shalt not make any graven image of anything, of any creation. Huwag kang gagawa ng mga idol. Wala man akong idol ah. Coach, wala ko talaga idol. Talaga? Ba't mas mahalaga sa'yo si boyfriend? Mas mahalaga sa'yo si girlfriend? Thou shalt not use the name of the Lord your God in vain. Pangatlo. Hindi ko naman ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan na biglang ginulat. Oh my God! Oh my God! Rule number 4. Anong rule number 4? O, diba? Gusto nating, kaya kong sundin ang law, pero hindi mo naman alam yung 10 utos. 10 lang yun. Ano yung pangapat? Remember the Sabbath and keep it holy. Ba't wala ka ng linggo? Wala ka ng pagsamba? Wala kang may pagmalaki sa Lord. Anong ginawa sa'yo ng batas? Kinondem ka. Ang sabi ng batas, di mo kaya. Wala kang magagawa.
Yung apat, yun yung tuwirang pagganap natin sa Diyos. Kung paano natin siya sinasamba, tinitingnan. Yung sumunod na 5, yun yung patungkol sa atin. Ano yung pang-5? Honor your father and mother. Pero wala kang katiwa-tiwala sa ama mo, sa magulang mo. Sinabi na ng ama mo, makinig ka anak. Makinig ka anak. Huwag mong gagawin yan. Huwag kang pumunta doon. Si daddy, si papa naman, si daddy naman. Gumraduate nga ako eh. Ikaw anong ginraduate mo, papa? Eh, titulado nga ako. Mas matalino ako sa'yo. Mas marunong ako sa'yo. Alam ko na ang gagawin mo. Huwag mo na akong pakalaman. Ganun ka ba sa magulang mo? Alam ko na, mas magaling ako sa'yo. Ganun ka ba sa magulang mo? Ano yung pinagmamalaki mong sumusunod ka sa kautosan? Iyon yung pang-5. Pang-6, do not murder. Diba? Hindi naman ako pumapataya. Pero sa inis ng isip mo, piran to. Di pa mamatay-matay. Hindi mo pinapatay yun ha, pero dito sa isip mo, pinatay mo siya. Hanggang ngayon, buhay to. Pero hindi pa mamatay-matay ito. Anong sabi ng Lord? Anong sabi niya? Yung isipin mo lang. Okay? Ay tantamount sa pagpatay. And then, do not commit adultery, do not steal, do not covet, do not lie, and do not covet. Yun ang 10 commandments, mga kapatid, na hindi mo pwedeng gamiting ruta sa pagpunta sa Diyos dahil kailanman hindi mo madadali. Tanda mo yan, huwag tayo magyabangan. But thanks be to God. Dahil hindi tayo minister ng Old Covenant. Hindi tayo dito nakatungtong. Dahil wala tayong pag-asa dito. Saan ka nakatungtong? Sa grace of God. Doon ka nakatungtong, kapatid. Pero, sa grace of God, doon ka binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, kapatid. Sa law, wala kang nakukuhang tulong. But sa grace of God, kapatid, lahat ng kailangan mong tulong ay ibinigay sa iyo ng Diyos. You have received all the help you need to obey His will. Saan nakasulat yun? Philippians chapter 2, verse 12 to 13, it says, therefore, my dear brethren, as you have always obeyed, not only in my presence, but also in my absence, but now, much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Babatuhan ka na naman ng salita dyan. Okay, tamo, Pastor, sabi dyan, work out your salvation. Ibig sabihin, tayo gagawa ng salvation natin. Sinulat Pastor, continue to work out your salvation. Hindi mali ka, Pastor. Di tayo palang gagawa ng salvation natin. May takot pa at nanginginig pa dapat tayo. Ano sabi ng 13? For it is God who works in you both to will and to act according to His good pleasure. Now, sabi dyan, continue to work out. Okay? Example. Sino nagpupunta ng gym? Sino nag-gym dito? O ba si Brother Bobby nag-gym pa? Okay. Okay naman, meron kayong weights sa bahay. Yung weights, ano yung wino-workout nyo pagka nag-weights ka? Ha? Muscle. Okay? Ano? Pag hindi ka nag-gym, may muscle ka na ba?
May muscle ka na ba? Kapag hindi ka nag-work out, of course, may muscle ka. Kahit hindi ka mag-workout, meron kang muscle. Ngayon, nagpupunta ka ng gym to work out your muscle. Ang ibig sabihin, may muscle ka. Pero gusto mong paigtingin ang muscle mo. That's why you are working it out. Pinapalabas mo pa. Yung muscle na nandyan na. May muscle ka na dati. Sino nagbigay ng muscle na yon? O ng salvation? Or it is God who works in. Sino naglagay sa loob? Ang Diyos. Okay? Now in your sanctification, may nakikita ka na parang ako nagtatrabaho parang ako nag-workout nito. Oh, yun ang nakikita. But the truth is, God is working inside of you both to will and to act according to His good pleasure. Sino ngayon nagtrabaho? Ang Diyos, hindi ikaw. Okay? That is your sanctification. That is your sanctification, my dear brethren. And the Word of God says that it is impossible to be neutral. Kaya lagi nating sinasabi, mga kapatid, young people, mamimili ka lang kung saan ka. Sa mundo ka ba o sa Diyos? Mamimili ka, natural man ka ba o ikaw ay spiritual man? Listen very, very carefully, young people. Hindi pwedeng neutral. It is impossible, sabi ng Biblia, na maging neutral ka. Either alipin ka ng katuwiran o alipin ka ng kasalanan. Either genuine ka or imitation ka. Lalabas at lalabas yon. So listen very carefully. Young people, hindi ka pwedeng, minsan, sanlibutan ako, minsan, dito ako sa church, okay lang yun. Basta kaibigan ko lang. No way. No way. Naghahanda tayo. Naghahanda tayo, mga kapatid. Anong sabi ng Diyos sa malahiningan? Sa Revelation? Sa lukewarm. Ano sabi ng Lord sa mga neutral? Magaling sa mundo, sa sanlibutan. Kunyari, magaling din sa Diyos. Anong sabi ng Lord sa mga ganon? Isusuka kita. Tandaan mo, kapatid, you're being sanctified and being conformed in the image of our Lord Jesus Christ. Mamimili ka lang. Ano ang paglilingkuran mo? Ang sanlibutan o ang Diyos? Mamimili ka lang kung anong umu-influensya sa'yo o anong umaalipin sa'yo. Ang kasalanan o ang katuwiran ng Diyos. So the Word of God says that it is impossible to be neutral. Kapatid, anong nakikita mo sa sarili mo? Nasa side ka ba ng katuwiran o nasa side ka ng kamunduhan? A person is either spiritual or natural, either a slave to sin or a slave to righteousness. Okay, before we close, kapatid, tandaan mo, yung buhay na walang hanggan, libre yon binigay sa'yo. Ay bakit parang, pastor, parang inuutusan tayong sumunod. Bakit parang yun ang sinasabi, na parang alipin tayo ng righteousness. My dear brethren, eternal life is a free gift from God. And it is not something we can earn. It is not something
that we can pay back. Hindi ito utang, mga kapatid, na pag hindi natin nabayaran, ay maiilit o babawiin. Hindi ito regalo na binigay sa'yo ng Lord. O, save ka na. Pero, utang yan ha. Pag trabaho mo yan, bayaran mo yan. Pero nasa iyo na yan ngayon. Pero pag babayaran mo, hindi ganoon ang kaligtasan natin, mga kapatid. Listen very carefully. Hindi ito bawian o binabawi ng Lord. Isa itong regalo na masayang ipinagkaloob sa iyo, kapatid ng Diyos. Now, in our sanctification, in our life that is being conformed with the Lord, with the image of our Lord Jesus Christ, ang makikita sa atin, mga kapatid, is yung katotohanan ng ating pagpupuri at pagpapasalamat, pagbibigay ng ating adoration sa ating Diyos. Doon sa Diyos na nagbigay sa atin ng isang napakalaking pabor na kailanman ay hindi natin makukuha sa ganang ating sariling kakayanan lamang. The appropriate response, my dear brothers, to this favor that we have received is our grateful acceptance and sincere appreciation of such amazing grace, amazing favor that we have received from Him. Yun ang appropriate response natin sa Kanya, kapatid. Hindi yung, ligtas na ako. By grace naman, I will continue to sin dahil grace naman siya. Magpapatuloy ako sa pagkakasala. No, hindi mo naintindihan kapag ganun ang takbo ng isipan mo, kapatid. Your appropriate response is your sincere appreciation. Yung nakita mo talaga, o pinakita sa iyo ng Panginoon na, hindi ako karapat-dapat dito but I have received it anyway. Such a great, amazing favor from God na hindi ako karapat-dapat, na hindi ako worthy. Pero nasa akin ngayon. Dahil sa katotohanan na yun, nagbubunsod yun, kapatid, ng napakalalim at sinserong appreciation sa ating Diyos. We should be thankful and appreciate the goodness of the one who favored us with the pre-gift by doing His will, by obeying His command for His glory and His honor. Kapatid, ang nagbabalik lang talaga ng tunay na pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon ay yung mga taong dahil naunawaan nila yung laki ng pabor na tinanggap nila sa Panginoon, ay natutunan o naturuan na sumunod ng makatotohanan sa kung ano ang iniaatas ng Diyos para sa kanyang buhay, para sa kaluwalhatian at kapurihan ng banal na pangalan ng ating Diyos. In our sanctification period, mga kapatid, you must see yourself as someone, my dear brethren, as not only is talking or speaking about God, His goodness, His statutes, His standards. Hindi mo lang dapat nakikita yon o sinasabi yon. In our sanctification period, kapatid, para magkaroon ka ng kumpiyansa na isa ka sa talagang inihahanda ng Panginoon, you must see yourself also as someone who is not just talking, but also walking. Lumalakad doon sa panukalang pinagkaloob sa iyo o hinatas sa iyo ng ating Diyos. Tandaan mo, kapatid, sa Old Covenant, sa Old Testament, sa law,
inuutusan ka lang niya. Pero hindi ka niya binibigyan ng kapangyarihan para masunod kung anong inuutos niya. Tandaan mo, sa New Covenant, sa New Testament, under the grace of God, kapatid, hindi ka na niya inuutusan, kundi binigyan ka na niya ng will, ability, and the strength to act out all His statutes and all His command. Kapatid, nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng kakayanan para matupad mo kung ano ang ninanais, kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay. Sin is not your master anymore because you are not under the law and you are now under the grace of God. Sabi ng inaawit natin, huwag mong sayangin ang kapangyarihang tinanggap mo sa Diyos. Ang tinanggap mo ay kapangyarihan, kapatid. At hindi mo mapipigilan ang kapangyarihan na yan na gumawa sa buhay. Kung hindi mo nagagawa, ibig sabihin, hindi mo tinanggap ang kapangyarihan. Kung yun ang nakikita mo sa sarili mo at naririnig mo ang katotohanan, kapatid, panahon na para lumapit ka sa Diyos at hingin ang kanyang kaawaan upang matulungan ka na mailipat mula sa kamatayan papunta sa buhay na walang hanggan, na ginugovern ng mabuting kalooban o ng grasya ng Diyos. Pasalamatan po natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.